Nagulat naman si Yan Tang nang mapagtanto niya na mukhang may nagbago sa ating bida. Kahit na si Joe Fan ay nagulat rin nang mapagtanto niya na hindi na nasasaktan ang kaluluwa niya. Ang mas maganda pa ay parang nagbabago ang sarili niya at nagkakaroon ito ng panibagong lakas. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Huang Pu na parang hindi pa rin namamatay si Joe Fan kahit na nilakasan na ni Elder Yan ang kanyang atake. Kaya napatanong siya kung ano ang nangyayari. Nagtataka rin siya dahil mukhang hindi pa patay ang batang ito. Kahit na si Elder Yan ay napansin rin niya ito at sumang-ayon siya kay Huang Pu. Kaya muli siyang tinanong nito kung ano nga ba ang nangyayari kung bakit parang hindi na sumisigaw sa sakit ang batang ito. Kaya nagtanong na lang ang ikalawang Young Master kung pinahini niya ba ang kanyang atake dahil pinapahalagahan niya ang potensyal ng Joe Fan na ito bilang isang Grandmaster Alchemist. Kaya ayaw niyang patayin ito sa harapan nila. Nagalit naman dito si Elder Yan at kanyang sinabi na dapat mag-ingat ang ikalawang Young Master sa kanyang mga sinasabi. Galit na sinabi rin ni Elder Yan na kahit kailanman ay hindi naging disloyal ang kanilang sect sa Regent State kaya ayaw niyang pinaghihinalaan siya ng ikalawang Young Master. Seryosong sinabi naman ni Huang Pu na hindi niya alam kung gaano kaloyal ang pamilya ni Elder Yan sa mga oras na ito. Nagsaad rin siya na hindi rin niya alam kung ibibigay nga ba ng kanilang pamilya ang Budi Root sa kanila kung sakaling nakuha niya ito. Kaya ngayon ay hindi rin siya sigurado sa kung ano ang estado ni Elder Yan sa laban na ito. Bigla namang nagsaad ang ikalimang Elder na may sasabihin siya sa kanila. Nagsaad ang ikalimang Elder na sa tingin niya ay nabibigyan niya ng malaking pagkakataon ang Joe Fan na ito upang makabawi sa kanila kapag naghintay pa sila bago ito patayin. Naging seryoso naman ang ikalawang Young Master nang marinig niya ito kaya tinanong niya ang Elder kung ano sa tingin niya ang maaari nilang gawin. Nakangiting sinabi naman ng Elder na sila na lang ang pumatay sa batang ito gamit ang kanilang mga kamay kaysa hintayin nila na mamatay ang batang ito sa atake ni Elder Yan. Nagsaad din siya na kahit buhay pa ang bata na ito pagkatapos tanggalin ni Elder Yan ang kanyang atake ay hindi pa rin ito makakalaban sa kanila dahil sa tulong mga rumbling bats kaya makakaya lang nilang mapatay agad ito kung gustuhin man nila. Natuwa naman dito ang ikalawang Young Master sa nais gawin ng Elder kaya agad na niyang sinabihan si Elder Yan na susundin nila ang minungkahi ng ikalimang Elder. Inutusan rin niya si Elder Yan na ihinto muna nito ang pag-atake ng kanyang mga alaga upang makapasok sila sa loob. Sinabihan rin niya ito na kailangan niyang maging maingat upang hindi makatakas ang batang ito kung sakaling mawala na ang kanyang atake. Wala namang nagawa pa si Elder Yan kundi sundin ang nais gawin ni Huang Pu kaya agad na niyang tinanggal ang kanyang atake sa katawan ni Joe Fan. Napansin naman nila na parang hindi na gumagalaw si Joe Fan, kaya napatanong na lang si Chuchu kung ano na kaya ang nangyayari sa kanya. Tiningnan rin niya si Elder Jiu at tinanong niya ito kung kailan sila gagawa ng galaw. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Jiu at kanyang sinabi na kailangan pa nilang maghintay ng kaunting oras pa. Kahit na si Yan Tang ay sumang-ayon din sa sinabi ni Elder Jiu, nagsaad rin siya na sa tingin niya ay may pinaplano na naman ang kaibigan niya. Kaya kapag nagsagawa sila ng galaw ngayon ay maaaring magulo lamang ang plano nito. Kaya mas malaki ang magiging pagkakataon na hindi nila mailigtas si Joe Fan kapag nangyari ito. Wala namang nagawa pa si Chuchu kundi maniwala sa mga sinabi ni Yan Tang sa kanila. Naisip rin ni Yan Tang na ang palaging ginagawa ni Joe Fan ay nagpapanggap ito na parang natalo tulad noon. Ngunit sa oras na ibaba na ng mga kalaban ang kanilang mga bantay ay doon siya aatake upang mapatay niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Kaya sa tingin niya ay ito rin ngayon ang ginagawa ni Joe Fan. Samantala, dahan-dahan naman na nilapitan ng dalawa ang walang malay na katawan ni Joe Fan. Napaisip rin si Huang Pu na kahit nakikita niyang walang malay ang batang ito ay kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil maaaring nagpapanggap lamang ang kumag na ito. Sinabi rin niya na hindi niya maaaring hayaang mangyari na naman ulit ang nangyari kanina kung saan muntikan na siyang mamatay dahil sa pagpapanggap ng batang ito. Sinabi rin niya na hindi siya matatakot ng ganito kung hindi lang dahil sa mga demonyong patibong na ginawa ng batang ito kanina pa laban sa kanila. Kaya ngayon ay kailangan niyang mag-ingat ng mas mahigpit pa. Bigla namang sinabihan ng ikalimang Elder si Huang Pu na pwede na niyang atakihin ang batang ito. Kaya wala nang sinayang na oras si Huang Pu at agad na niyang sinuntok ng malakas ang walang malay na katawan ng batang ito. Agad naman na tumilapon ang ating bida sa dulo ng daan nang matamaan siya ng suntok ni Huang Pu. Napansin rin ng mga kasamahan ng ating bida na talagang hindi na gumagalaw ang katawan ni Joe Fan. Kaya kahit na si Huang Pu ay nagtaka na lang na ganito lang pala kadali matalo ang Joe Fan na ito. Kaya sa tingin niya ay mukhang nawala ng malay ang batang ito kanina dahil sa sound wave na atake ni Elder Yan.
Kaya kahit na hindi pa patay ang mayabang na ito ay mukhang wala itong kakayahan na lumaban sa kanila. Kaya agad na niyang sinabihan ang ikalimang elder na tulad ng pinag-usapan nila kanina ay siya na ang kukuha ng ulo ng batang ito. Agad naman na pumayag dito ang ikalimang elder at kanyang nasabi na siya na ang bahala sa kamatayan ng batang ito. Bigla namang nag-alala si Chuchu nang marinig niya ito at kanyang sinabihan si Elder Gio na kung hindi sila gagalaw ngayon ay tiyak na mamamatay talaga si Joe Fan. Pinagmasdan naman ni Elder Gio ang mga paniki sa itaas at kanyang nasabi na mukhang kailangan nga nilang labanan ang mga ito. Kaya agad na niyang sinabihan ang lahat ng elder na kailangan nilang sundin ang kanyang mga utos. Inutusan niya ang mga ito na kailangan nilang atakihin ang mga paniki sa itaas upang maitakas nila papalayo dito si Joe Fan. Kailangan rin nilang mapatay ang mga ito sa mabilis na galaw. Sinabi rin ni Elder Gio na si Chuchu ang magliligtas kay Joe Fan habang sila naman ang kakalaban sa ikalimang elder at kay Huang Pu. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga ito ay bigla namang nabuo ang isang malakas na pagsabog. Kaya nagulat na lang ang mga ito kung ano na ang nangyayari. Bigla namang naging seryoso si Joe Fan at kanyang tinanong kung sino ang sumuntok sa gwapo niyang mukha. Sinabi rin niya na kailangan ng lumapit sa kanya ang sumuntok sa mukha niya at kanyang ipinangako na hindi niya ito papatayin ngunit bubugbugin niya lang ito ng todo. Nagulat naman si Huang Pu nang makita niya na buhay pa rin ang batang ito matapos itong atakihin ng sound wave ng mga alaga ni Elder Yan. Kaya napatanong na lang siya kung paano naging posible ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na talagang nakakainis ang mga paniki na ito ngunit ang mga ito ay walang kwenta pa rin laban sa kanya. Sa kabilang banda ay nagulat naman si Elder Gio dahil talagang maayos pa rin ang estado ni Joe Fan, kaya nasabi na lang niya na talagang dapat katakutin ang batang ito. Dahil sa bawat oras na nanganganib ang buhay nito ay nagkakaroon pa rin ito ng mga alas na siyang iligtas ng buhay niya. Naging seryoso naman si Chuchu dahil kahit na maayos na si Joe Fan ay nasa panganib pa rin siya. Ngunit bigla naman siyang natigil nang sabihin ni Yan Tang na mukhang wala na sa panganib ang Joe Fan na ito. Nakangiting sinabi rin niya na nag-iba na ang mata ng batang ito kaya sa tingin niya ay kumpiyansa na itong mananalo laban sa kanila. Naisip rin niya na isang beses lamang niya na nakita ang mga mata na ito noong pinatay ni Joe Fan ang seventh ghost. Kaya sa tingin niya ay tiyak na kayang matalo ni Joe Fan ang mga kalaban niya ngayon. Kumpiyansa na sinabi rin ni Yan Tang na hindi na nila kailangan pang makialam dahil mukhang handa na si Joe Fan sa laban na ito. Bigla namang lumabas ang kakaibang aura sa mga mata ng ating bida kaya nabahala na lang ang dalawa dahil hindi nila alam kung ano na namang kakayahan ang ipapakita ng demonyong ito. Ngunit napansin din ni Huang Pu na nandito pa rin naman ang mga alaga ni Elder Yan na paniki kaya alam niyang mahihirapan ang Joe Fan na ito na manalo laban sa kanila. Kaya tumawa na lang siya at kanyang sinabihan ang ating bida na wala na siyang matatakbuhan pa sa mga oras na ito kaya dapat na niyang tanggapin ang kamatayan niya. Nagtatakang sinabi naman ng ating bida na kung sino ang nagsabi na tatakas siya sa kanila. Nagsaad din siya na hindi siya ang nasa panganib sa mga oras na ito dahil sila ang walang kawala sa kanya ngayon. Agad na ginamit ni Joe Fan ang kanyang malakas na aura at isang malakas na pagsabog ng aura ang naging resulta nito. Nagulat naman ang mga kalaban niya nang mapagtanto nila na ang kapangyarihan na ito ay ang soul suppression. Tumawa naman na parang demonyo si Joe Fan at kanyang sinabi na mananatili siya rito ngayon dahil papatayin niya ang lahat ng mga ito. Naging seryoso naman si Huang Pu at kanyang nasabi na ang kanyang Imperial Tyrant Body Art ay gumagamit ng chi at soul ng dragon upang mapalakas ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa kaya masasabi niya na kahit kumpara sa ibang mga malalakas na profound experts ay mas mataas ang antas ng kanyang kaluluwa sa kanila. Ngunit ngayon ay parang nagiging tuta lang ito sa harap ng Joe Fan na ito. Kaya hindi niya inaasahan na magkakaramdam sila ng ganitong takot dahil mula sa isang bata na nasa antas pa lang ng Bone Tempering Realm. Kaya nagtataka na lang sila kung talaga bang narating na ni Joe Fan ang antas ng Radiant Stage dahil ang antas lamang na ito ang may kakayahan na magsagawa ng soul suppression. Tumawa naman ang ating bida at nagpasalamat siya sa atake ng mga paniki ni Elder Yan dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na umunlad ang antas ng kanyang kaluluwa. Mas lalo namang namangha si Huang Pu sa ating bida nang marinig niya ito. Kaya talagang nasabi niya na hindi nila maaaring hayaan na lang na mabuhay pa ang ganitong halimaw sa mundong ito. Dahil alam nila mismo na kapag narating ni Joe Fan ang antas ng Radiant Stage ay tiyak na walang sinuman sa kanilang kontinente ang makakatalo pa sa kanya. Kaya agad na siyang gumalaw at kanyang sinugod ito upang patayin. Agad rin na ginamit ni Huang Pu ang kanyang malakas na kamao at sa likuran niya ay naghanda na rin ang ikalimang elder na magsagawa ng kanyang sariling atake.
Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang atake ni Huang Po ay agad naman itong naiwasan ng ating bida. Isang malakas na pagsabog naman ang nangyari nang tumama ang puwersa ng atake ni Huang Po sa likuran ng ating bida. Kasunod naman na umatake ang ika-5 Elder ngunit muli namang naiwasan ito ni Joe Fan nang walang kahirap-hirap kaya nagulat na lang ang ika-5 Elder dito. Isang malaking pagsabog rin ang nangyari nang tumama ang atake niya sa sahig ng daan. Sa kabilang banda ay agad naman na gumawa ng distansya ang ating bida upang mapaghandaan niya ang magiging galaw ng kumag na ito. Natawa rin siya dahil talagang hindi siya kayang tamaan ng mga walang kwentang ito. Kahit na si Huang Po ay nabahala rin dahil talagang naiwasan pa ni Joe Fan ang mabilis nilang atake. Kaya agad niya muling inutusan ng ika-5 Elder na kailangan nila ulit umatake. Isang mabilis na magkasunod-sunod na suntok ang ginawa ni Huang Po ngunit mabilis lamang itong naiiwasan ni Joe Fan nang walang kahirap-hirap. Ang malala pa ay parang alam na alam niya ang bawat galaw ng pagsuntok ni Huang Po. Kaya mas lalong nainis na lang si Huang Po dahil talagang hindi niya matamaan ang batang ito. Agad naman na ginamit ng ika-5 Elder ang pagkakataon na ito upang gumawa ng patagang atake sa likuran ng ating bida. Ngunit kahit na mabilis niyang ginawa ang atake na ito ay naiwasan pa rin ito ni Joe Fan na parang wala lang. Kaya kahit na sila Elder Jiu ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Dahil sa ngayon ay 2 Profound Heaven experts ang umaatake kay Joe Fan na nasa antas pa lang ng Boneforging Realm. Ang mga ito ay nagkaroon na ng 100 na mga atake ngunit hindi pa rin nila matamaan ito. Ang malala pa ay mga martial artist lamang na nasa antas na ng Radiant Stage ang may kakayahan nitong gawin kaya talagang kakaiba ang Joe Fan na ito. Napansin rin ni Elder Jiu na kahit ano ang gawin ng dalawa ay naiiwasan lang agad ni Joe Fan na para bang alam na niya ang mga galaw nito. Kaya nasabi niya na mukhang mas napataas ni Joe Fan ang kanyang bilis sa ganito kaikling oras lamang. Habang nakikita ni Elder Jiu ang mga hindi tumatama na atake ni Huang Po ay napaisip na lang siya kung kailan pa naging ganito ka-overpowered ang Joe Fan na ito. Dahil ang bilis na pinapakita ni Joe Fan ay isang bilis na kaya lamang gawin ng isang Radiant Stage na martial artist. Nasabi rin ni Elder Jiu na nila niya ang kanyang buong buhay upang marating niya ang antas ng Radiant Stage ngunit hindi niya ito magagawa. Ngunit ngayon ay kaya itong gawin ni Joe Fan nang walang kahirap-hirap na parang wala lang sa kanya ito. Kaya talagang nasabi na lang niya na hindi patas ang mundong ito. Natuwa naman si Yan Tang at kanyang nasabi na mukhang nagkaroon na naman ng panibagong kapangyarihan ang kaibigan niya. Kaya kahit siya ay hindi na niya maisip kung magiging gaano kalakas ang Joe Fan na ito sa hinaharap. Nagtaka rin siya kung may pag-asa ba siyang maabyutan ang lakas ng kaibigan niya. Napabuntong hininga rin siya dahil alam niya mismo na mukhang hindi ito mangyayari sa hinaharap. Sa kabilang banda, nagpatuloy naman si Huang Po sa kanyang walang tigil na pagsuntok sa ating bida. Ngunit muli na namang tumama ang suntok na ito sa hangin dahil naiwasan na naman ito ni Joe Fan ng walang kahirap-hirap. Ang malala pa ay tinawanan lamang ni Joe Fan ang mga ginagawa ni Huang Po. Nainis naman dito ang ika-5 Elder at kanyang sinabi na kung totoong lalaki ang ating bida ay lumaban ito ng sabayan sa kanilang dalawa at tigilan na nito ang pag-iwas sa kanila na parang insekto. Hinamon rin niya ito na labanan siya nito ng lalaki sa lalaki. Ngunit bigla namang napatigil ang ika-5 Elder nang marinig niya ang pagtawa ng mga nanunood. Ang mga ito ay nagtatawanan dahil isang bone tempering na antas lamang ang lakas ni Joe Fan ay hindi pa rin ito matalo ng dalawa. Kaya nasabi na lang ng mga nanunood na talagang nakakatawa ang 7 pamilya. Kahit na si Huang Po ay nagalit rin sa ika-5 Elder dahil nadamay rin siya sa mga sinabi nito. Kaya talagang mas bababa na ang tingin sa kanila ang mga tao na ito. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na maaari rin niyang sabayan ang dalawa na ito. Kaya nagsaad na lang siya na hindi na siya tatakbo sa ngayon upang mabugbog niya ang mga ito. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang mga kamay at kanyang sinabi na tatayo siya sa posisyon na ito at hindi siya gagalaw. Kaya kung sakaling lumabas man ang kanyang mga paa o gumalaw ito ng kaunti ay ibibigay niya sa dalawa ang kanyang ulo. Nagulat naman ang mga nanunood nang marinig nila ito at kahit na sila Yan Tang ay nagulat rin sa alok ng kaibigan nila. Kaya nasabi na lang ng mga nanunood na talagang mayabang ang Joe Fan na ito, ngunit nasabi rin nila na parang pagmamalabis na ito sa kayabangan dahil malakas na martial artist pa rin naman ang kalaban nila. Kaya parang nais na talagang mamatay ng Joe Fan na ito. Bigla namang nagtanong si Huang Po kung wala bang patibong nagagawin ng ating bida dahil sa alok na ito. Tumawa naman ang mga nanunood nang marinig nila ang sagot ng dalawang ito.
Nasabi rin ng mga nanunood na mahina lamang ang antas ni Joe Fan ngunit parang natatakot pa ang dalawang ito kahit na nasa antas na sila ng Heavenly Realm. Kaya talagang magandang balita ito na mukhang hindi na talaga ganoon kalakas ang puso ng mga nasa 7 pamilya. Nagsaad naman si Joe Fan na may plano nga siyang nakalaan para sa kanilang dalawa. Ngunit ang mga ito ay hindi patibong dahil tulad ng sinabi niya kanina ay nais niyang bugbugin ang mga ito. Agad rin na nilabas ni Joe Fan ang isang gamot at kanyang sinabi na 5 lamang ang kailangan niya upang matalo na ang mga kumag na ito. Nagtaka naman si Elder Yan nang makita niya ang gamot na ito. Nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na huwag sanang kalimutan ng mga ito na siya ay isang alchemist. Bigla namang napasigaw si Elder Yan nang mapagtanto niya kung ano ang gamot na ito. Ipinaalam niya na ang gamot na ito ay isang 5th grade na bursting pill. Kaya sa tingin niya ay nais pasabugin ni Joe Fan ang sarili niya. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ito. Kaya agad silang tumakbo palayo sa katawan ng ating bida. Agad naman na sinabihan ni Elder Yan ang dalawa na huwag silang tumakbo dahil kailangan nilang pigilan ang Joe Fan na ito upang hindi niya mainom ang gamot na ito. Dahil tiyak na mamamatay silang lahat nang walang natitira sa mga katawan nila. Ngunit hindi naman ito pinansin ng ating bida at agad niyang kinain ang mga gamot na ito. Lumabas naman ang isang malakas na kidlat na siyang bumaba sa katawan ng ating bida. Nagsimula ring lumabas ang mga lilang kidlat na ito sa mga pakpak niya. Kaya nagulat na lang ang mga nanunood dahil talagang nag-iba na ang aura ni Joe Fan. Nagsimula ring lumakas ang aura ng lilang kidlat na ito na siyang pumapasok sa buong katawan niya. Nagsimula ring tumaas ang antas ng cultivation ni Joe Fan sa 3 antas. Hanggang sa marating nito ang 5 antas ng bone tempering stage. Nabahala naman si Elder Yan dahil talagang mas lumakas pa ang aura sa katawan ng ating bida, kaya nag-aalala siya na mas malakas na pagsabog rin ang maaaring mangyari dahil sa aura na ito. Ngunit napatigil naman si Elder Yan sa kanyang pag-iisip nang makita niya ang biglaang pagbabago ng anyo ni Joe Fan, dahil sa ngayon ay isang malaking apoy na ang lumabas sa mga noo nito. Natapos naman ang pagtaas ng antas ng lakas ni Joe Fan at makikita sa mga mukha niya ang kakaibang kapangyarihan na siyang nakapalibot sa katawan niya ngayon. Kaya mas lalong nabahala na lang si Huang Pu dahil kahit siya ay hindi alam kung ano na ang nangyayari dahil hindi naman sumabog ang Joe Fan na ito. Bigla namang bumalik ang malay ni Joe Fan at makikita sa mukha niya ang kakaibang kapangyarihan. Nagulat naman si Elder Yan nang mapagtanto niya na iba na ang lakas ng batang ito. Dahil sa ngayon ay nasa antas na ng Heavenly Realm ang lakas ng batang ito. Nainis naman si Elder Yan nang mapagtanto niya na hindi pala nais pasabugin ni Joe Fan ang katawan niya. Sa halip ay ginamit nito ang bursting pill upang pataasin ang kanyang antas sa Heavenly Realm. Kahit na ang 5 elder ay namangha naman sa kakaibang lakas ng batang ito. Kaya kahit sila ay hindi makapaniwala na narating ng bata na ito ang ganitong antas gamit lamang ang 5 gamot nang hindi nawawasak ang katawan nito. Nasabi na lang ni Elder Yan na talagang isang halimaw ang bata na ito at halimaw rin ang tigas ng katawan nito. Agad naman na tinaas ng ating bida ang kanyang daliri sa harapan nila Yan Tang. Hinamon rin niya ang mga ito kung nasaan na ang tapang nila kanina na nais nilang labanan siya ng lalaki sa lalaki. Kaya seryoso niyang inutusan ang mga ito na umatake na silang dalawa ng sabay. Mas lalong nainis naman si Huang Pu dahil talagang mayabang ang bata na ito. Kaya agad na siyang umatake upang maturuan niya ng leksyon ng bata na ito. Sinabihan rin ni Huang Pu na huwag dapat gumalaw ang ating bida tulad ng sinabi niya kanina. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang sinabi na hindi siya gagalaw para sa kanilang dalawa. Ngunit kailangan nilang tandaan na dalawa na kailangan nilang ihanda ang mga katawan nila sa mga suntok niya. Isang malakas na pagsabog naman ang nangyari nang tumama ang atake ni Huang Pu sa ating bida. Kahit na ang ibang mga nanunood ay tumilapo na sa ere dahil sa lakas ng epekto ng suntok na ito. Ngunit kahit na si Grandmaster Liu ay hindi makapaniwala na naharang lamang ni Joe Fan ang buong lakas na suntok ni Huang Pu. Ang malala pa ay nagawa niya ito nang wala man lang kahirap-hirap habang hindi ito gumagalaw. Agad naman na ginamit na pagkakataon nito ng 5 elder kaya agad siyang umatake sa likuran ng ating bida. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari dahil sa lakas ng atake na ito. Kahit na sila Yan Tang ay nagulat rin dahil talagang malakas ang sandata na gamit ng 5 elder. Kaya sa tingin niya ay mahihirapan ng kaibigan nila na harangin ang atake na ito. Ngunit mas lalo na lang silang namangha nang makita nila na magkasabay na hinaharang ni Joe Fan ang atake ng dalawang ito. Ang malala pa ay parang hindi pa ginagamit ni Joe Fan ang buong lakas nito. Kaya kahit na ang dalawa ay napatanong na lang kung paano naging posible ito.
Tumawa naman ng malakas si Joe Fan at kanyang sinabi na walang imposible para sa kanya. Agad rin niya na inatake ang ikalimang elder gamit ang isang pakpak nito. Pagkatapos nito ay agad rin niyang tinanggal ang kamay ni Huang Po at agad rin niyang hinawakan ang noo nito. Pagkatapos ay itinapon nito ni Joe Fan sa ibaba ng sahig. Agad naman na tumilapon si Huang Po sa dulo ng daan dahil sa atake na ito. Kahit na ang ikalimang elder ay hindi rin mapigilan ng mainis sa lakas ng Joe Fan na ito. Kaya muli nagpasya siyang muling umatake. Bigla namang naging seryoso si Joe Fan at kinausap niya ang ikalawang Young Master. Tinanong rin niya ito kung natatandaan pa ba niya ang sinabi niya noon tungkol sa laban ng lalaki at babae. Kaya ngayon ay bibigyan niya ng magandang salita ang kumag na ito. Sa oras na ito, kung sino man ang nakatayo ay sila lamang ang totoong lalaki. Nainis naman si Huang Po nang marinig niya ito dahil talagang pinapahiya siya ng bata na ito. Kaya agad siyang tumayo at kanyang minura ang ating bida. Kasabay nito ay agad naman na sumulpot ang ikalimang elder sa likuran ni Joe Fan. Ngunit kahit anong gawin ni Huang Po ay nahaharang pa rin ni Joe Fan ang mga atake nito. Ganito rin ang naging resulta ng mga atake ng ikalimang elder dahil nahaharang lamang ni Joe Fan ang mga atake nito gamit ang kanyang pakpak. Hanggang sa ang dalawang atake ng mga ito ay sabay na hinarang ng ani Joe Fan. Isang malakas na pagsabog naman ang nangyari dahil sa dalawang atake na ito. Kahit na ang mga bahay sa paligid ng daan ay nasira na rin. Sa kabilang banda ay hindi naman makapaniwala si Master Peony sa kanyang nakikita. Dahil kahit na dalawang Heavenly Master na ang kalaban ni Joe Fan ay wala pa rin itong kalaban-laban sa kanya. Naging seryoso naman si Kai Ching at kanyang nasabi na talagang napakalakas lang ng Demon Joe Fan na ito. Kaya sa tingin niya ay mali ang mga haka-haka na naririnig nila tungkol sa batang ito. Dahil ngayon ay mas malakas pa ito kumpara sa mga haka-haka sa kanya. Kahit na si Yan Tang ay nawala na rin ng pag-asa na maabutan pa niya ang kaibigan niya. Kaya nasabi na lang niya sa elder niyang kasama na kailangan niyang makipag-ensayo sa kanyang elder brother upang mas maging malakas pa. Napabuntong hininga naman si Elder Ba dahil talagang nawala na naman ang kumpiyansa ng alaga niya. Sa kabilang banda ay walang tigil naman na tinatanong ni Huang Po ang kanyang sarili kung bakit hindi man lang niya matamaan ang bata na ito. Kaya naiinis na lang niya na tinanong kung sino ba talaga ang batang ito. Dahil parang isang demonyo ito na nagpunta sa kanilang mundo.